Good morning, mga kapatid, mga kababayan. Iniimbita ko kayo ngayong araw ng Biyernes, mamaya, ang Get It Straight with Kuya Daniel Rason, 8:30 a.m. Malapit na. Ang tabayanan natin, napakaganda po na magtatapos ang ating Monday to Friday na marami na naman tayong matututunan. At siyempre, dito tayo lagi nag-aabang sa programa ng Kuya Daniel Rason. At napakaganda ng topic. Ang guest po nila ngayon ay si Undersecretary Ruth Castelo. Ano nyo, marami akong tanong kasi ako may business din ako naapektuhan nitong pandemic. Gusto ko nga maibalik, pero siyempre nagdadalawang isip tayo. Dahil kasi nung mga nauna, yung mga bumalik sa business, nagka-problema noong biglang taas uli ng alert level dahil na po sa COVID. Pero dahil ngayon, level 1 na, bababa na to, ano kaya yung magiging assurance ng mga babalik sa kanilang negosyo. At siyempre, mayroon conflict sa Russia at Ukraine. At alam naman natin, ang epekto, tumaas na ang presyo ng gasolina. So kung meron tayong mga tanong tungkol dito, maaaring masagot habang nasa programa po Undersecretary ng DTI. At syempre, panoorin natin yung pinaka-teaser ng Get It Straight na mapapanood natin mamaya. Stay lang po kayo, panoorin natin. Umaaray na ang mga motorista dahil sa laki ng itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula sa unang linggo ng taong 2022, puro price hike na ang ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis sa bansa. At lalo pang lumaki ang ipinataw na dagdag presyo sa krudo dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Ukraine. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, hindi dapat mangamba ang publiko dahil wala pang magiging agarang epekto ito sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Ang presyo po ng mga pangunahing bilihin na intindihan natin na kahit sa ayaw natin at sa gusto magkakaroon po ng impact sa atin. Pero hindi pa po yan immediate, hindi pa yan sa ngayon. We're looking at the next 3 months bago po mag-epekto yung nangyayari sa Europe. Pero bago pa man sumiklab ang Russia-Ukraine conflict, ilang manufacturers na ang humiling sa DTI na magkaroon ng dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin dahil sa anilay pagtaas sa presyo ng raw materials. Sakaling aprobahan ng DTI, hanggang magkano ba maaaring ipatupad na price hike sa basic commodities? Ano-anong mga pangunahing produkto naman ang posibleng maapektuhan kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng raw materials, gayon din ang kaguluhan sa Ukraine? Yan at ang ilan pang mga isyong may kinalaman sa kapakanan ng mga mamimili ang ating tatalakayin bukas. Kasama si DTI Consumer Protection Group Undersecretary Ruth Castelo. Dito sa programang Get It Straight with Daniel Razon. So ayan, yan nga yung magiging tanong sa mga gustong bumalik sa pagnegosyo. Siyempre, DTI, tungkol sa mga businesses yan. So, magkaroon tayo ng pangalawang isip. O magdalawang isip tayo. Yan po ang tanong, mga kababayan, mga kapatid, na dapat nating malaman ang sagot mamaya. Yan po ang tanong tungkol sa pagtaas ng presyo ng produkto dahil nga sa crisis ng Ukraine at Russia. So dun sa mga nagnanais bumalik sa business dahil nga bumaba na yung alert level, dahil nga sa bumababa na ang cases ng COVID. Pero ako tanong ko pa rin dyan, paano kung nagkaroon ako ng business ulit? Nag-hire na ako ng tao, tapos mas mahal na yung bilihin, although 3 months pa ang mag-i-effect yung pagtaas. Tapos biglang tumaas na naman yung level. Yung kayang mga barangay na mababa naman ang COVID case ay pwede pa rin magtuloy ng business. O apektado ulit buong Metro Manila o probinsya.
ano kaya ang assurance na DTI o pagtulong ng DTI sa mga small businesses. Kaya tara na mga kapatid, mga kababayan, manood po tayo ng Get Straight with Kuya Daniel Rason.